Hello, magandang araw po mga kababayan. Muli ako po si Parak TV. At ito na nga po, breaking news po tayo. Saldico at Martin Romualdez pinapadalo sa Senado. Pinayag ni Senator Ping Lacson na iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating ako Bicol Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tanong po kasi dito mga kababayan, paho kasi itong si Senator Lacson, napopwersa na. Doon po sa kanyang sinasabi na interparliamentary courtesy. Ayan, so ito nga daw po ay ipapadaan pa dito po sa bagong speaker para masabihan, may patawag sa Senado itong si Martin Romualdez. Ang tanong po dito mga kababayan, dadalo kaya itong si Martin Romualdez dito po sa pagdinig ng Senado ng Blue Ribbon? At isa pa po, mga kababayan ko, na umuugo ngayon, yung picture na kumakalat sa social media. Senator Ping Lacson, kasama po ang mga diskaya. Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kababayan ko. Pero bago po yan, unahin na po natin itong pasabog po ni Senator Rodante Marcoleta. Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy. Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo haharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang yun? Iniimbita mo eh. Mm-hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Napakalinaw po. Napaka-atindi rin po ng banat po talaga ni Senador Marcoleta. Alam niyo po, imbitahin lang naman eh. Kaso, hindi nga nila ba imbitahan eh. No? Ay, kung makikita po natin, tingnan nyo, si Congressman Toby Chanco ay naimbita po. Parang ilang beses na nga siya dyan sa Blue Ribbon eh. Tapos, yung mga congressman, katulad ni Romualdez, pag si Romualdez na kasi ang usapan, parang parang natatagalan, may delaying tactics na nangyayari. Mabuti na nga lamang mga kababayan na talagang magaling sa batas. Itong ating Senador Dante Marcoleta, diba, iimbitahin mo lang naman hindi mo nang papasupina eh. Pagkaiba po yun, yung ipapasupina at saka sa ipapaimbita. O ito, hindi ko na muna puputulin pa para at least marinig natin pare-parehas itong pasabog ni Senator Rodante Marcoleta. Yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta roon eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito. Napakalinaw po mga kababayan, di ba? Dahil tayo mga kababayan nating Pilipino, tayo po yung ninakawad dito. Kaya dapat malaman natin kung sino ba talaga yung nagnakaw ng mga pondo diyan po sa flood control natin. Kung sino ba ang mastermind diyan. Bakit pagdating po dito kay Martin Romualdez, parang bumabagal yung investigasyon? Di ba, kung maalala nyo, doon sa Blue Ribbon, ang naging unang chairman na ito nga po si Senador Rodante Marcoleta, di ba biglang nagrigo doon sa Senado at pinalitan nila itong si Senador Marcoleta dahil ang investigasyon, mga kababayan ko, ay tumbok na tumbok papunta po kay Martin Romualdez. At alam nyo naman, pagkatapos ni Martin Romualdez, papunta rin po yan sa Pangulo, mga kababayan. Tapos ngayon, may ICI tayo na wala namang live stream. Ghost project tayo na hinahanap
Tapos di natin makita kung ano nangyayari doon sa ICI, parang lumalabo Parang palabo ng palabo. Nalalabuan ng mga kababayan natin Pilipino kung mabibigyan ba tayo ng hustisya sa pagnanakaw na ito ng pera natin, ang pera ng taong bayan, ninakaw ng mga korap na politiko. Palabo na palabo ang istorya. Mabuti na nga lamang po mga kababayan at nandito po Senador Rodante Marcoleta, patuloy na lumalaban, patuloy na gustong wakasan ang korupsyon, patuloy na gustong may mapanagot, may madiin, may mahuling malaking isda dito po sa issue na po na ito ng flood control project. Na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, magpapatuloy ho ba? Kailan ho ba yung susunod po na investigasyon? Silang nakakaalam, Admar. Wala naman akong notice pa kung kailan ng susunod na investigasyon. Opo. Pero Senator, issue po ngayon, yung testigo po na ipinalabas po ninyo. Nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness o resource person po during sa investigasyon po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas Opo. Sinasabi nila na dinisown ng nagnotaryo yung kanyang pirma. Biktima nga siya rito Malay naman niya kung sino yung pumirma dun sa nagpunta yung tao. Opo. At hindi naman po... Pirma na yun Pirma nung nagnotaryo. Opo, yun nga O baga doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator dahil nga daw may keso... Doon nga napupunta hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta Opo, opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at dalawa pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong dalawang personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero ang hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila iimbitahan, minsan naman hindi. So bahala sila kung ano kanilang magiging desisyon dyan. Pero may ibang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan. Di imbitahan nila. Wala namang problema ron Ang problema kung darating ba yan o hindi. Opo, opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutunton. Aming nabanggit na mga congressman, ayaw niluksan yun. Kaya gano'n ang naging pahayag niya na para bang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. At ganun nga rin po, yung napapansin po ng mga kababayan natin Pilipino ay ganun din. Yung investigasyon ay ang target po nila yung mga senador. Ang problema pa dito mga kababayan ko, baka mamaya kung sakaling dumami yung mga senador, baka mamaya pati yung mga Duterte na mga senador idamay nila diyan. Yung po yung nakakalungkot kung ganun ang mangyayari. Mabuti na nga lamang po at nagsalita po itong si Senator Chis Escudero kasi nakikita ko magtuturo pa yan. Baka mamaya ituro niya si Bato, si Bongo, alam naman natin, ganyan ang takbo, ganyan ang laban nila. Dahil lahat na lang ng bagay, halos sinisisi nila sa mga kalyado ng mga Duterte.
Pero kung dito po, kung makikita nyo po dito sa Senado, mga kababayan, no, wala po sila nababanggit ng mga congressman dyan, dalawa lang, si Saldico at si Romualdez. Hindi po katulad ng unang investigasyon ni Senator Dante Marcoleta na may mga pinangalanan ng mga congressman. Ayun, bakit hindi rin natin imbestigahan yun? Diba? Unang-una, yung mga congressman na yan, ang nakakaalam po, mga kababayan ko, ng proyekto dahil yan po ay sakop po ng kanilang mga distrito. Ibig sabihin, mas malapit sila dyan, nasa lugar nila yan. Hindi po katulad ng mga senador. Eh ngayon, ang pinapalabas po nila, yung mga senador po, ang itinuturo po nila, na kumukura po dyan po sa flood control na yan. Na kung iisipin po natin, parang paglilihis na din lamang ito sa issue. Ayaw talagang matukoy kung sino talaga ang salarin dito po sa flood control na ito. Kaya nga po, saludo po tayo sa tapang, talino at husay ni Attorney Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi po tayo nagkamali. No? Hindi po nasayang ang boto ng sambayan ng Pilipino kay Senator Marcoleta. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na nung nag-testify si Gutesa, direktang ikinonektan niya si Saldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis. Ang sabi ko nga, dinidiretso ko nga kayong naglilihis. Opo. Okay, so ayun po mga kababayan, mismong narinig na rin natin kay Senator Marcoleta kung sino naglilihis. Senator Ping, hindi pa natin kaya talaga yan? Si Romualdez na maipatawag yan sa Senado, no? Kasi yun din po ang nakikita ng mga mamamayang Pilipino Nag-aabang po kami kung kailan po yung susunod yung hearing. O baka may niluluto pa. Di ba? Yun po yung inaabangan namin Ako, tinatanong ko nga sa sarili ko, to be honest po sa inyo, mga kababayan. Sabi ko, mukhang wala na atang susunod na hearing yung Blue Ribbon. Bakit? Pinangalanan na si Martin Romualdez Tapos nagsisimula na yung investigasyon ng ICI na hindi naman live. Hindi natin nakikita kung ano na yung nangyayari. So sana may susunod pang hearing para at least malaman talaga natin kung kayang maipatawag ito ni Senator Ping Lacson, itong si Romualdez. Kasi kung si Senator Rodante Marcoleta yan, kayang-kaya niya yan maimbitehan, kayang-kaya niya yan maipatawag, pipilitin niya yan. Dito kay Senator Ping, hindi natin alam kung kung kaya niya ba. Nakikita natin, muli ang tanong ko, kailan kaya ang susunod na hearing ng Blue Ribbon? Tingnan niyo po. Ngayon, di ba? Hindi pa po alam ni Senator Marcoleta kung kailan na susunod na hearing. Tutuloy pa kaya ito ni Senator Lacson? May pumigil na kaya sa kanya? Na tama na, ganyan ka na lang muna, bigay na natin sa ICI. Yan po yung mga inaabangan ng mga kababayan nating Pilipino. No? So ito, tapusin po natin si Senator Marcoleta. Senator, at meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang pinapadala sa DOJ. Hindi naman, wala kayong pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? I-raise ko na nga yun sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, kukunin niya bigla. Pagkatapos doon niya pagtatatanungin. Pagbalik niya, mayroon supplemental affidavit. Ano ba tayo rito ako? Investigative arm ba tayo ng DOJ? Asa ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lamang yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Pinanatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na
parang lumilihis. Eh, sino ba naglilihis? So ibig sabihin mga kababayan ko, ano, para kasing ano baka bandang huli wala tayong mapagbayad dito. Dahil nga dito sa investigasyon na parang inililihis nila yung investigasyon. Pagka may nasasangkot na ng malalaking isda na katulad ni Martin Romualdez. Tapos yung sa ICI pa na yan, nabalitaan natin si Secretary Boying, di ba? Bumibisita rin dyan. Tapos dito sa Blue Ribbon, nandun din siya. Kaya nagdududa yung mga kababayan nating Pilipino. No? Sabi nga po ni Secretary Boying, hindi po ako nagkakamali na wala daw sisinuhin kahit itong si Ko or si Romualdez pwedeng ipatawag. Kaya nga yung Batang Barsaga sumagot sa kanya na yung aso daw minsan talagang tinatahulan niya yung kanyang amo. Yung pumapayag ng Batang Barsaga, mga kababayan. Si Congressman Kiko Barsaga na talagang viral na viral ngayon. Tuloy muna natin si Senator Marcoleta. Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito eh. Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, Noon, tupak. inik. Napapansin siguro yan ng marami nating kababayan. Tama po, Senator. Pag yung pangalan ni Romualdez ay lumalabas na sa investigasyon, mukhang bumabagal na yung investigasyon. Parang nahihinto. Ano? Ganon din po, napapansin namin. Bakit? May pinagtatakpan pa dito? May gusto bang paktakpan itong mga komite na ito? Ay hindi po dapat ganon. Dapat tuloy-tuloy tayo sa investigasyon na ating sinasagawa para malaman po natin kung sino po pa talaga ang dapat nating panagutin. Ang may pananagutan dito po sa pagnanakaw na ito sa kaban ng ating bayan. Opo. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? No, hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakit. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo haharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang nun? Iniimbita mo eh. Mm-hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin, yun ang paglilihis, yun ang pagtatakit. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. So yan po mga kababayan, sabi po uli ni Senator Marcoleta, halatang halata kung sino ang gustong maglihis. Di ba?
Ayaw nilang alisin ang maskara. Di ba? Ayaw nilang hubaran ng maskara. Oh, kaya nga po mga kababayan ko, ngayong araw na ito ay viral na viral din po. Ito pong si Senator Lacson. Saan nag-viral? Yung pong picture na kasama niya yung mga diskaya. Yung po yung unang-una. Ito, tinampo muna natin ito. Ayan wag muna yan. Wag muna yan. Ito muna isa. Ito. Yan. Sabi po dito, ayan, Ping Lacson, sinyer niya. Diskaya family brought to Lacson's office by son of Duterte's former security chief. The Diskaya family was brought to the office of then senatorial candidate Pampilo Lacson by Davao-based supporter Fred Villamoren, whose late father, Police Brigadier General Francisco Villamoran, once headed the security detail of the former Rodrigo Duterte during his time as a mayor of Davao City. Tingnan nyo, taungkat pa, di ba? Ang pinupunto lang natin dito, yung pakikipagkita ni Lacson sa mga diskaya or sa picture, pero dito ngayon, naungkat pa na yung tatay po nung Fred Villamoron, na dating Police Brigadier General, minsang naging head ng security ng former President Duterte. At saka, ang tagal pa, nung mayor pa si Tatay Digong, abay, napakatindi talaga, di ba? Ayan po, sabi po dito, Diskaya family brought to Lacson's office by son of Duterte's former security chief. Sons of Duterte's former security chief. Ibig sabihin, kung yung anak, nung dating security chief ni Pangulong Duterte, parang malayo na. Yung tatay noon, tsaka yung si Pangulong Duterte, malamang, sila yung magkakilala. Pero dito, bakit kinukunik na naman kay Duterte? Bakit nilagay nyo pa yung, paano ngayon yan? Gusto nyo na naman i-connect kay Duterte. Gusto nyo na naman na isipin ang mga tao na sangkot din si Duterte kay Diskaya. Ganun ba? Tatay nga nung anak, nagdala sa iyo At masyadong malayo na Kung i-connect po natin, yung connection nito, malayo na, mga kababayan. Di ba? Malayo na po, mga kababayan ko. Bakit? Kasi eto nga, I did not know na Diskaya, and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. That meeting took around 15 to 20 minutes, but not before that group photo was taken. May picture kasama yung mga Diskaya Ito ngayon, mahirap pabulalan to, picture lang to, pero kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung totoo dyan. Kaya nga, binabanatan ka ni Congressman Barsaga. Di ba? Ito ang pagkakasabi ni Congressman Barsaga. Sabi niya, hindi ko kilala mga Diskaya. Sabi ni Kiko, ayan sigurado ka ba? Akala ko ikaw, si Kong Roy Loyola at si Joseph Mojica ay malapit na kaibigan ng mga Diskaya. Question mark. Di ba? Kaya nga po, binabanatan siya dyan Yan, ganyan po. Tapos ang sa Blue Ribbon narinig natin, why are you bakit po pinoprotektahan yung mga Diskaya? Yung pagtatanong niya doon kay Senator Rodante Marcoleta, ikaw naman pala, nakilala mo rin, namit mo rin yung mga Diskaya. Ako hinihintay ko na may lumabas na picture. Senator Rodante Marcoleta, hinihintay ko yung picture mo kasama yung mga Diskaya. Kasi Senator Marcoleta kasi yung pinagdidiskitahan nila, pinag-iinitan nila na pinoprotektahan yung mga Diskaya. Samantalang ito pala si Ping Lacson yung may picture Di ba? Paano kayo niya, Senator Ping? Ito pang isa, Ping Lacson. Umamin na nakipagkita sa mag-asawang Diskaya from Abante. Hindi lang pagkasabi niya, I did not know that the Diskaya, that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearing that I met them. The meeting took around 15 to 20 minutes. But not before the group photo was taken. Yun din po yung pagkakasabi niyan. Kaya nga ako nagtataka ako bakit ganun? Bakit may picture kayo ng mga Diskaya? Tapos sinasabi nyo na si Senator Marcoleta ang pumuprotekta sa mga Diskaya. At yun nga po mga kababayan ko, dito sa nauna nating ibinigay,
para bang gusto nilang lituhin ang mga tao. Ito sa the situation report. Tama naman siguro ito na yung late father na si ni Fred Villaroman once headed the security detail of the former President Rodrigo Duterte. Ito yung tinatanong ko sa isip ko, mga kababayan ko, kailangan pa bang ilagay diyan na yung tatay ay yung namatay na tatay na nitong Fred Villaroman na ito ay dating security detail. Siya ang namumuno ni kay President Rodrigo Duterte. Parang hindi ko lubos maisip kung bakit nila ikinukunik pa rin, nasabit pa rin yung pangalan ng mga Duterte dito. Kung meron man dapat magpaliwanag dito, walang iba yan, kundi si Senator Lacson, mga kababayan. Gusto nilang guluhin eh. Pero pagka nabasa ng mga kababayan nating Pilipino yan at hindi nila inunawang mabuti, di ba? Alam nyo naman, pag binanggit mo yung apelidong Duterte, sikat yan. Hindi na si Lacson yung pag-uusapan dyan. Si Duterte na, ay dati pa lang ni Duterte yan, nagpalapit kay Lacson. Ganon yung mga Pilipino. Pero tayo, kaya nga dito, sabi ko parang may mali dito. Bakit? Tinulak na naman nila, kinaladkad na naman nila yung pangalan ng Tatay Digong na nandun na nga sa tahi, nakakulong na, di ba? Ilang beses na nga doon, natagpuan na, walang malay. Kaladkad na naman yung pangalang Duterte. Wala, sikat eh. Kaso, pag sa ganito, kailangan din ma-educate yung mga kababayan nating Pilipino. Di ba? Kaya nga po mga kababayan ko, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga lumalabas. Ako, di naman ako pumapatol sa picture eh. Pero ang nakakalungkot lang dito, Diskaya family brought to Lacson's office by sons, anak ng Duterte's former security chief. Bakit? Nilagay niyo pa yung Duterte dyan. Pwede naman ilagay niyo yung pangalan ng dyan, ni Villaroman. Di ba? Ganun lang kasimple mga kababayan. Kukuluhin niyo ba? Andun tayo sa investigasyon ng korupsyon eh. Pero ang lumalabas ngayon, mga kababayan ko, nagbabatuhan ng putik. Nagbabatuhan ng putik itong mga politiko natin na hindi dapat dahil nasasayang ang oras natin. Huwag niyong sayangin ang oras. Ito lang sa mga politiko, no? At saka dyan sa mga bata-bata ng mga politiko. Kung kayo po, ginagawa nyo ay nagbabatuhan po kayo ng putik sa isa't isa, hindi nyo po matatapos ang issue po na ito ng flood control. Isa po dito mga kababayan ko, corruption po ang nilalabanan natin dito. Di ba? Kung may dapat tanggalin natin. Kung may dapat panagutin natin. At dito nakakaladkad pa rin eh. Duterte, sangkot pa rin. Pag nilagay mo kasi yung pangalang Duterte dyan, sisikat lalo yan. Mga kababayan. Kung anong iisipin ng mga tao dyan. Yun lang ang pinupunto ko dito. Bakit kailangan pang kaladkarin yung pangalang Duterte dyan? Nakakalungkot. Pero mga kababayan ko, itong si Congressman ng 4th District, Kiko Barsaga, Marcos can remove me from the Philippine Reserve. Ang alam ko nga po mga kababayan ng balita, ay tinanggal na ito as a reservist. Reserve. Ng AAP. Sabi niya dito, Marcos can remove me from the Philippine Reserve Force, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Maraming salamat, Congressman Kiko Barsaga, samantalang ikaw medyo bata pa, pero yung pagmamahal mo sa mga Pilipino ay nandyan. Pagpatuloy mo lang yan, sir. Kasi baka ma-inspire sa'yo yung ilang mga congressman dyan. Diba? Baka maisip nila, mabuti pa itong bata na ito, lumalaban. Pero tayo, tumanda na lang tayo sa Kongreso, wala, nananatiling miyembro ng bulok na sistema, no? Na hindi nila masabi na may mga karumal-dumal na palang pagnanakaw at tulad dyan sa flood control. Mabuti ito, matapang itong batang ito. At alam mo kung ano ang sinabi ni Kiko Barsaga? We will impeach President Marcos dahil daw po wala siyang mapanagot dito po sa issue ng korupsyon na ito.
At sa tingin ko, dapat mo na itong i-file, Mr. Congressman Kiko Barsaga, i-file mo na ito para, no, sabihin mo lang, kailangan mo ng tulong ng taong bayan para pupunta kami dyan, samahan ka namin mag-file ng impeachment. Dahil nga daw po, wala po siyang mapanagot dito po sa problema ng korupsyon na ito. So yan lang po muna mga kababayan. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat muli. Baling po natin ang Pilipinas, mga kababayan. Nag-iisang bansa natin. Mabuhay po ang Laing Kayumanggi.